Hello guys! Ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So ang pag-uusapan natin may nagtanong kasi sa akin bakit daw ako nag-aral ng caregiver. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun nga guys, nag-aral ako ng caregiver. Sige, sabihin ko na sa inyo. Ayan, yung totoo po kasi is may plano ako mag-cross country. I mean, di na cross country kung ano. Kasi alam ko dito sa Singapore mahirap mag-cross country. Pero may plano talaga akong bansang gustong puntahan. Ngayon, pero medyo suntok sa buwan. Kasi yung experience ko is kulang pa talaga kahit mag-aral ako ng caregiver. So, at saka kailangan din ng pera talaga. But for me is okay lang kasi hindi lang naman dahil kung hindi siya God's will talaga, kundi talaga para sa akin yun, okay lang din, walang problema kasi lagi nilang sinasabi sa atin na yan lang yung kayamanan na maipapamana nila sa atin, na kahit sino man ay hindi mananakaw sa atin ang ating knowledge. So yun, at least kahit pa paano nagkaroon ako ng knowledge, at ang gusto ko talaga guys matuto kung paano ang mag-BP, which is okay, nakuha ko siya at nalaman ko na kung paano, kasi syempre tumatanda na rin ang mama ko. Kung hindi man ako pala rin doon sa unang plano ko, dapat may plan B ka. Diba? So yun, kaya kumuha ako ng caregiver para in case man na magstay ako sa Pilipinas, matanda na yung mama ko, at least ako yung mag-aalaga sa kanya, ganun. Kung sakali man mag-business na lang kami or ano, na at least alam ko kung paano i-handle, kasi wala talaga ako experience sa pag-aalaga ng matanda or ano. At least alam ko kung paano kumuha ng BP, paano ko siya kunan ng BP, paano ba ang tama pag halimbawa naging bedridden or may sakit na ganito, ano ba yung mga sign ng may diabetes ka, may kidney problem, may heart failure, heart failure. Yun, yung may mga ganun. At least nagkaroon ako ng idea kung paano, kasi talaga ang kinuha ko kasi is specialist sa elderly, yun sa pag ng matatanda, kasi yun talaga yung parang second reason ko. So tutuloy ko pa kasi nga tumatanda na rin ang nanay ko, yung mama ko nag-isa na lang din, wala na kasi yung papa ko. So yun, parang gusto ko na lang din na makasama siya, na ako yung maging alalay niya habang parang ganun yung may ako. Kaya talaga nag-aral din ako ng caregiver, hindi lang dahil kasi alam ko yung mga nasa isip ng iba is dahil nga may planong pumunta ng ibang which is yun ang first plan ko talaga, but plan A ko yun, but may plan B din ako na in case mag-failed yun, walang problema, kasi nga kumbaga pag-uwi ko ng Pinas, at least may learning ako, may knowledge ako about sa pag-aalaga ng matanda, at pwede ko rin yung yung na-adapt ko is pwede ko siyang sa mama ko. Kumbaga, ako yung mag-aalaga sa kanya, ganun. So, alam ko kung paano kunan ng PP. So, yun talaga yung ko. Kaya, doon sa nagtanong sa akin, yun yung reason ko, ayun. So, para na rin sa yung mga first aid something, yun at least alam ko na, ayun. Okay, so yun lang, kaya yun sa nagtanong sa akin, wala naman talaga. At kung ako mabibigyan ng chance, gusto ko talaga yung diploma, kaso nga lang medyo mahal, at saka 8 months hindi ko kayanin, kasi hindi kaya. Tsaka nung una kasi is twice a week lang talaga yung inallowed sa akin. Ay, twice a week, twice a month lang na day off ang inallowed sa akin. So, nung bandang huli is pinayagan na nila ako mag 4 times. Pero siguro ko na on the spot ko yun na baka yung diploma yung kinuha ko. But anyway, I don't have regrets because I love my school kung saan ako nag-aral, kasi sobrang nasatisfied ako dun sa school kung saan ako. So, yun. So, yun lang guys, ang dahilan ko. Wala naman talagang special. Ayun. So, yun lang. Bye-bye.